Walang iba kundi si Kamodi Floranda. Kamodi, magandang umaga po. Kamusta po kayo, sir? Una sa lahat ay magandang umaga sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Kamodi, kamusta po tayo, especially ngayon po, nitong mga nakaraang araw, napansin ho natin ako bilang isang motorista rin po, napansin ko na meron ho mga gasolinahan na nagtataas ng presyo nang hindi pa dapat. Kamusta po yung ating mga tsuper? Marami ho bang mga tsuper nakapag-report sa inyo na ganito rin po ang nangyayari? Marami ng gasolinahan talaga na nagtaas na, no? Mhm. Kahit dito sa may malapit sa bahay namin nung Friday ay dati ay nasa 57 lamang Mhm. yung per liter, pero ngayon ay nasa 66 na Laki yung nun. bawat litro. Oho. Kaya nakakagulat. At kanina ay galing tayo sa harapan mismo ng Petron dito sa may Isabing nyo Mhm. na pumapalo na ng 61 per liter Mhm. yung diesel at halos ganun din yung gasolina. Kaya marami na rin lumalabas sa mga social media talaga na una na talagang nagtaas yung mga gasolinahan bago pa bukas. Oho. So, ngayon po, with that, may mga hakbang ho ba kayong gagawin or meron ho ba tayong kilos protestang gagawin regarding ho dito sa pananamantala nitong mga gasolinahang ito? Katatapos lamang nung ating ginawang picket rally sa harapan ng Petron Mhm. dito sa may Isabi nyo nga para kundinahin kundinahin nga itong mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kasi kung titingnan po natin ay mula pa lamang ng pagpasok ng taon Mhm. ng January ay talagang wala ng patlang yung naging pagtaas. At sa ngayon ay malaki na yung nawawalang kita ng ating mga driver. Oho. Kasi kung titingnan po natin, halimbawa, balka natin ang kaunti, yung 2023, October 2023, ito yung huling nagano ng per height, Mhm. umaabot na ng 60.5 per liter yung itinas niya at halos pumapalo na sa 1,000 plus yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator. At sa loob po ng 25 days ay malutong po na pumapalo na siya ng 42,000 yung direktang nawalang kita ng ating mga driver. Magdudulot pa ito dahil nga doon sa malaking magiging pagtaas bukas na halos umaabot ng 23 pesos per liter sa diesel at 70 naman sa presyo ng gasolina at 32 sa presyo po ng kerosene. Kaya lalong-lalong magdudulot ng pahirap. Hindi lamang sa hanin ng mga driver at operator, kundi mismo sa ating mga kawasan at mga commuters. Okay. Kamodi, kamusta po ang mga driver ho natin? Meron ho ba tayong mga driver na parang dahil nga ho sa mahal ng presyo ng mga produktong petrolyo ay parang tinatamad na ho magmaneho? Mayroon na pong nagpapaabot sa atin at kanina nga yung ating mga kasamang driver sa pagkilos ay talagang dumadaing na sila na kung dati ay nakakapag-uwi pa sila ng 500 to 600 pesos. Kaya itong nakaraang mga linggo ay halos sa 300 to 400 na lang yung kanilang naiuwi. Kaya talagang nagdudulot talaga ng malaking pasanin sa ating mga operator at driver. Okay. Kamodi, kayo ho ba nakausap na ng ating mga kasama sa gobyerno regarding dito? Kasi alam ko, ito matagal nyo na hong panawagan ho ito na sinasabi, ito hindi ko makakalimutan ito yung sinasabi nyo ho na hindi naman ho linggo-linggo kumukuha ng krudo ang mga oil suppliers ho natin dito sa Pilipinas. Kumbaga, yung kanilang inventaryo ay luma naman. Kumbaga, naalala ko sinabi nyo, hindi naman kailangan linggo-linggo magtaas. 'Di ba? So, kamusta na ho ito? Sa ngayon ay wala namang nakipag-usap sa atin na mga taga-DOE o taga-Malacanang. Oo. Pero mismo yung datos natin ay nanggagaling sa Department of Energy, sinasabi nila, mayroon to 50-60 days na tayong supply ng produktong petrol. Kaya ibig sabihin yan, yung ginagamit natin sa kasalukuyan, nabili ito na mas mababa pang halaga yung ating ginagamit sa ngayon. Kasi kung may 50 to 60 days, hindi dapat April pa talaga yung paggalaw ng presyo ng petrolyo. Pero dahil nga doon sa patuloy na pag-iral ng old regulation law at saka ng saka ng VAT, ang nagtatakda na lamang ng paggalaw ng presyon sa atin
ay yung malalaking kumpanya na langis, yung sila Caltex at Petron. Kaya hindi na talagang sabi nga natin, ay tahasan at tatuwiran na tayong sinasalaula nitong mga malalaking corporation na talaga walang patlang yung pagtaas. Kasi ngayon pa nga lamang January to February ay halos 10 beses na tumaas yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Okay. Kamodi, bukas, dahil nga po, bukas na po natin aasahan yung malakihang taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ang mga super huba natin ay marami huba ang babiyahe o mababawasan ho sila ng dahil po dito? May malaking may ito, lalo na nga dito sa laki ng itataas bukas, to 23 pesos. Yung itataas. May malaking posibilidad yan na kung bibiyahe man sila, pero magbabawas sila ng oras. Dahil talagang mahihirapan, mahihirapan talaga yung ating mga operator driver. Hindi lamang sa ng mga jeepney, ganun din sa mga UB, sa mga modern. Sa modern, mas malaki yung kanilang konsumo kasi nagkukonsume sila per day ng 60 liters per day, yung kanilang konsumo. Sa mga Grab and Taxi, 20 liters per day. Yung kanilang kaya malaking pasanin yung madadagdag na naman bukas na 23 pesos sa ating sa public transport. Kamodi, isa po sa tinitingnan natin ay itong subsidiya na sinasabi po ay hihintayin pa na siyempre ayon ho sa batas kailangan medyo magtagal-tagal pa yung pagtataas presyo. Ano ho ang reaksyon niyo ho dito at sapat po ba na ito lang ang ibigay ng gobyerno para sa ating hanay ng transportasyon, itong mga fuel subsidies natin na ito? Pag sa biglang tingin po ay makakatulong yung sinasabi nilang subsidiya, pero ito yung makakapag-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan natin sa sektor ng transport. Kundi pang lang to, papatching solusyon yung usapin ng subsidies. Marami na tayong karasan kahit sa panahon ng administrasyon ni GMA ay maraming hindi nakakuha ng pantawid pasada. Meron man silang card pero nagiging isang malaking problema ay karamihan ay walang laman yung kanilang mga pantawid pasada card. At asahan natin muli ito yung magiging problema ngayon, yung sinasabi nilang fuel subsidy. At batay din sa mismong sinasabi ng gobyerno, by April pa nila pag-aaralan yung fuel subsidy. Kaya pagpapakita ito na kung yung mga maliliit na mga mamamayan ang humihingi ng dagdag kita ay dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Pero pag yung malalaking mga negosyante, katulad ng Shell, Caltex at Petron, ay nagkakandara pang mag-announce yung Department of Energy at mismo yung Malacanang. At dapat ay umaksyon ng gobyerno kung paano pigilan itong napipintong na pagtataas ng presyo ng petrolyo. Kasi mismong Department of Energy din, ang sinasabi nila na hindi malayo na umabot sa 100 pesos per liter ang diesel at ganoon din ang gasolina, ay kapag umabot tayo sa ganito na umabot ng 100 per liters per day, ay asahan na natin baka hindi lamang yung public transport na mawala sa lansangan, mismo yung mga pribado ay hihinto din ng kanilang paggamit ng kanilang sasakyan. Dahil hindi na rin nila kakayanin. Sipin nyo kung 100 per day yan, magkarga ka ng 10 liters sa 1,000 pesos. Yung makukonsumo na ganun lang kaliit yung makukuha mo na krudo. Kaya magsasaper yung ating economic, yung ating ekonomiya dahil siyempre siyang sasakay yung ating mga ordinaryong mga manggagawa at mamamayan na pupunta sa kanilang parurunan. Kaya malaking epekto. Kaya talaga pong ang hamon natin sa gobyerno ay kagiyat na maglabas ng isang executive order na isuspindi yung implementation ng state tax at saka numbat at ibasura yung old regulation law para kahit paano makagapay yung malit na sahod at kita ng ating mga mamamayan. Kapag ito po, Kamodi, ay kung sakali mapagbigyan at talagang mapataw na ho yung suspension ng excise tax at VAT, gaano kalaki ang mababawas po sa presyo ng mga produktong malaki petrolyo? po, sapagkat sa excise tax ay sa ngayon ay 6 pesos per liter yan at sa VAT naman ay 9 pesos per liter. Kaya pag nasuspindi po to,
automatic na may babalik sa mga driver ng 15 pesos per liter. Aha. Yun po yung sabi nga natin, yun ay makakatulong. Hindi lamang sa anin ng sektor ng transportasyon, kundi sa ating mamamayan. Pag nabawasan natin ang 15 pesos, yung presyo, ang kakibat po yan ay pagbaba din ng mga bilihin. Mhm. Okay. Kamodi, isa pa hong tinitignan ho natin bukod nga po dun sa etong mga pagbaba ng presyo. Sana kung ito'y mapapatupad itong mga pagsuspende sa excise tax at VAT. Pagdating naman po sa pamasahe, sinasabi po last option daw po yung pagtataas sa pamasahe. Ano po masasabi nyo dyan? With the situation that we have right now, masyado na bang huli kung ganun ang gagawing option? Sa bahagi po natin sa piston ay ngayong March 16 ay magpapail po tayo ng usapin ng dagdag kita, no? Nang napagkaisang po namin ay 2 piso yung ating ipapail at kapag naaprubahan itong 2 pesos nito ay mayroong mababalik na kita sa ating mga driver na halos 400 pesos at kahit pa paano ay makakatulong ito sa ating mga driver, mga operator. Kali sabi niyan, yung ating panawagan na kailangan ay kagyat na ipatupad ng gobyerno yung nakabubuhay na sahod, ano? Na 1,000 na 1,200 pesos para makaagapay yung ating mga kapatid na mga manggagawa sa usapin ng pagtaas ng mga bilihin. Okay. And Kamodi, kung kayo po tatanungin, magkano ho ba dapat ang itaas na ho sa presyo ng pamasahe sa sitwasyon natin na meron ngayon? Sa bahagi po namin, sa pag-aaral po namin, at least yung 2 piso ay makakatulong kahit paano sa ating mga driver. Okay. Kamodi, mensahe niyo po sa ating mga pasaherong nakatutok at ganoon din po sa inyong mga kasamahang mga tsuper. Una sa lahat, tayo ay nananawagan sa ating mga driver at mga operator na kumilos tayo, no? Labanan natin itong mga seri na mga pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil ito ay magdudulot ng patuloy na pahirap sa hanay natin. At gayon din tayo inananawagan sa ating mga commuters sa mamamayan na tulungan nyo kami, mga driver at operator, buligligin po natin ang gobyerno at ipanawagan po natin sa mga account po natin, sa mga social media na ibasura na ang excise tax, ibasura ang VAT at ibasura po ang old regulation law na 28 years nang nagpapahirap hindi lamang sa amin mga driver at operator kundi sa ating mga mamamayan. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Kamodi. Mabuhay po kayo at mabuhay ang piston. Salamat po. Si Kamodi Floranda, ang National President ng